Ako nga pala si Harvey Ian, electrical technician. Halos lahat ng makina sa industriya gumagamit ng electric motor. Isa sa mga pinakakaraniwang control setup na ginagamit natin ay ang forward-reverse motor control. Sa blog post na ito, i-explore natin kung ano ito, paano ito gumagana, at ilang practical na tips sa pag-wire at pag-troubleshoot. Alam nyo ba ano ang forward-reverse motor control? Sa madaling salita, ang forward-reverse control ay paraan para paikutin ang motor sa parehong direksyon, pa-clockwise at pa-counterclockwise, sa pamamagitan ng pag-swap ng dalawang motor leads. Kadalasan itong ginagamit sa conveyor belts, hoists, mixers, at iba pang equipment na kailangang baliktarin ang ikot. Ang mga kailangan na components: 3-phase induction motor, 2 contactor, isa para sa forward, isa para sa reverse overload relay selector switch o 2 push-button control transformer kung kailangan, interlocking mechanism, electrical o mechanical. Paano ito gumagana? Simpleng paliwanag. Kapag pinindot ang forward button, energized ang forward contactor. Iikot ang motor sa unang direksyon. Hindi papayagan ang reverse contactor na gumana. Kapag pinindot ang reverse button, energized naman ang reverse contactor. Magkakaroon ng phase swapping para baliktarin ang ikot ng motor. Locked out naman ngayon ang forward contactor. Paalala, dapat hindi sabay na gumana ang 2 contactors. Magkakaroon ng short circuit kung mangyayari ito. Paliwanag, tamang paggamit ng overload relay sa motor control. Isa sa pinakaimportanteng protection device sa isang motor control system ay ang overload relay. Marami na akong nakita sa field na nasunugan ng motor dahil mali ang pagkakabit o maling setting ng relay. Kaya ngayong post, tatalakayin natin kung paano ito gamitin ng tama. Ano ang overload relay? Ang overload relay ay isang device na nagbibigay ng proteksyon sa motor laban sa overcurrent na nangyayari sa mahabang panahon. Hindi short circuit, kundi matagal na sobrang load. Kapag sumobra ang current na dumadaloy sa motor ng matagal, ang relay na ito ang nagdi-disconnect sa motor sa pamamagitan ng pag-trip ng control circuit kapag na-detect niya ang overload condition. Saan ito ikakabit? Kabit ito sa output ng contactor papunta sa motor line. Ang common setup ay ganito: contactor, overload relay, motor. Huwag ikabit ito sa line side ng contactor, dapat nasa load side para masisense niya ang actual current na dumadaloy sa motor.